Si French President Emmanuel Macron ay nagsuporta sa Ukraine mula na magsimula ang digmaan nito laban sa Russia noong Pebrero 2022. Nagsagawa siya ng mga diplomatikong hakbang upang matulungan ang Ukraine, kabilang ang pagbibigay ng mga sandata at pagsuporta sa mga sanksyon laban sa Russia. Bukod dito, patuloy na nagbibigay si Macron ng pampolitikang suporta at nananawagan para sa mas malawak na internasyonal na kooperasyon upang labanan ang agresyon ng Russia at mapanatili ang seguridad ng Europa. Si Macron rin ay naging aktibong tagapagtaguyod ng diplomatikong solusyon, subalit lingid sa kanya ng layunin ng pagpapalakas na sa depensa ng Ukraine at pagtulong sa mga mamamayan nito. May mga pagkakataon na nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan o pagkakaiba ng pananaw sa pagitan ng Ukraine at ng United States tungkol sa mga estratehiya at mga hakbang na dapat gawin sa digmaan. Halimbawa, may mga isyu hinggil sa uri ng tulong militar at pagpapadala ng mga advanced na armas sa Ukraine. May mga ulat din na may mga tensyon sa mga posibleng limitasyon sa mga pondo at suporta mula sa mga kanlurang bansa at kung paano magiging epektibo o epekto nito sa pangmatagalang estratehiya laban sa Russia. Gayunpaman, ang hindi pagkakaunawaan nito ay hindi nangangahulugang magbibigay daan para magpatuloy ang Russia sa pag-atake sa Ukraine. Ang Russia ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang i-assert ang kanyang kapangyarihan sa Ukraine at ang patuloy na pagsuporta ng US at iba pang mga bansa sa Ukraine ay may malaking epekto sa pagtatanggol ng bansa laban sa agresyon ng Russia. Ang pangunahing layunin ng mga bansang tulad ng US at mga kaalyado nito ay matulungan ang Ukraine na magtagumpay sa digmaan nito at mapanatili ang territorial na integridad ng bansa. Gayunpaman, ang mga hindi pagkakaunawaan sa estratehiya at sa kung paano pinakamahusay na suportahan ang Ukraine ay maaari magdulot ng pagkaantala o mabago ng takbo ng laban. Ngunit hindi ito maghahatid ng direktang dahilan para mapagpatuloy ang Russia sa mga pag-atake nito. Sa halip, maaari maging dahilan ito para mas pag-igtingin ang mga negosasyon at mga diplomatikong hakbang upang mapigilan ang paglala ng digmaan. Ang hindi maganda o masalimuot na pagtanggap ni dating US President o kasalukuyang presidente na si Donald Trump sa kay Ukraine President Volodymyr Zelensky ay may kinalaman sa ilang mga issue na nagugat mula sa mga personal na relasyon, patakarang panglabas at mga kontrobersyal na kaganapan sa nakaraan. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit hindi naging maayos ang kanilang relasyon. Yung impeachment ng Trump, Ukraine scandal. Ang isa sa pangunahing dahilan ay ang kontrobersyal na Ukraine scandal. Noong 2019, inakusahan ni Trump ng maling paggamit ng kanyang kapangyarihan nang mag-request siya kay Zelensky ng isang investigasyon laban sa kanyang pangunahing political rival na si Joe Biden at ang anak nito na si Hunter Biden sa pamamagitan ng isang phone call. Itinuturing ito na ang mga kritiko bilang isang pressure para magsagawa ng investigasyon bilang kondisyon para makuha ang military aid mula sa US. Ang isyong ito ay nagresulta sa impeachment ni President Donald Trump sa Kamara ng mga kinatawan, bagamat siya ay na-quit sa Senado.